pake ko? Probinsya ng Cavite, tumingin-tingin ka lang sa paligid mo at ma-appreciate mo na ang ganda ng kalikasan. Dito sa hometown ko, kapitbahay lang namin yung SM, kaya pag may kailangan akong bilhin, lalakarin ko lang yung kapitbahay ko. Masasabi kong pribilehiyo maging kapitbahay ang isang mall. Sino man nagbibis ng pang-alis para pumunta sa kapitbahay niya? Isang normal na decision making niya na hindi ko na ginagawang komplikado. Picture this, meron kang bibilihin na isang gamit sa kapitbahay mo. Pero yung kapitbahay na yun, mall, maraming makakakita sa'yo. Ngayon, magbibis ka pa ba yung tipong nakasapatos, nakaporma, basta pang alis? Karamihan sa atin sasagot ng, hindi, ang lapit-lapit lang ng pupuntahan tsaka sandali lang naman. Which is true. Pangkaraniwan naman na sa atin pumunta ng nakapambahay sa mall. May isang araw na may pinapabili sa akin. Sira at puro ngat-ngat yung tsinelas ko at sinabi ko na, ano ba yan, mukha akong ewan tignan. Dito magre-reflect yung part na baka magmukha akong ewan sa mata ng mga tao. Kalaunan, sinabi ko rin na, bahala na nga, wala naman pa kayong mga tao sa akin, di naman nila ako kilala tsaka sandali lang naman ako. Dito magre-reflect yung part ko na walang pake. Totoo naman mga stranger naman yun, tatandaan ba nila ako bilang lalaki sa mall na sira-sira yung tsinelas? Hindi. Napakalit na bagay nun, pero ba't ba nagmamatter pa yun? Tignan mo, kung nagkaroon ako ng pake sa magiging tingin ng mga tao sa akin, take note na mga stranger yun, hindi magbibis ako ng pang-alis. Kung wala ako naging pakialam at all, magpupunta ako ng mall nang parang handa na ako mahiga sa sofa dahil sobrang feel at home ko. At ang ginawa ko, sa gitna ng dalawang yun, pumunta ako ng nakapambahay na disenteng tignan. After all, nandun lang naman ako para bumili sandali. Anong sinasabi nun? Huwag ka magkaroon ng pakailam pero magkaroon ka ng pakailam. Ha? Parang napaka-contradicting naman nun. Pero ang ibig sabihin lang talaga nun ay balance. Kapag lahat na lang ng oras nagkaroon ka ng pake sa lahat ng bagay, maging yung maliliit, magmumukha kang insecure. Kapag lahat naman ng oras wala kang naging pakailam sa lahat ng bagay at sa mga sinasabi sa'yo, magmumukha kang arrogante. Tungkol to sa pagpili sa mga bagay kung saan ka magkakaroon ng pakailam. Yun lang yung point ng librong The Subtle Art of Not Giving a F***, which is nire-recommend ko. Hindi to tungkol sa kawalan ng pake, tungkol to sa pagkakaroon lang ng pake sa mga bagay na kapake-pake. Palagi sinasabi ng mga tao na ginagawa nila yung mga ginagawa nila para sa sarili nila, hindi para sa validation ng ibang tao. Pero sa oras na marinig nila ang opinion sa kanila ng ibang tao, galit na galit na galit na galit sila. O kala ko ba ginagawa mo yan para sa sarili mo? Bakit may pake ka sa sinasabi nila? Basura naman yung opinion nila, diba? Okay, sasabihin kong ad hominem yung uri ng opinion na walang kahit anong kwenta at all. Pero lahat ng opinion nagmamatter. Laging may two sides, agree, disagree, good and bad, bad and bullshit. Kailangan pa rin ng opposing side at some point kasi yung room for improvements and criticisms, wala yung mga kwenta kung walang dalawang side. Kaya nga tanggap ko na magkakaroon ako ng audience na hindi sasang-ayon sa mensahe ko. At ang pagiging neutral, oo, posible yan, pero hindi sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya at some point, kailangan mo pumili ng side na mas reasonable. Ngayon, lahat ng social media platforms may kanya-kanyang terms of service. Pero paano kung sabihin kong may terms of service yung social media as a whole? Pag pumasok ka ng social media, alam mo na pwede kang maging subject ng judgment, criticisms, and gossip. Di mo naman pwedeng sabihin na, pwede bang wag na lang nila gawin yung mga bagay na yun? O sige, kung kaya mo makontrol at mabago yung utak nila, susuportahan pa kita. Pero ang katotohanan kasi, hindi posible yun Walang taong makakagawa nun. At ang tao kasi, meron talagang proclivity na mag-engage sa mga uri ng behavior na madalas ginagawa yung mga bagay na yun. At hindi porket pwede kang maging subject nun ay di mo na magagawa yun. Kahit ako, ikaw nanguhusga. Walang magde-deny, kahit sa utak mo hindi ka nanguhusga. Ano ka, perfect? Pwede tayong manghusga sa utak pero most times, it's best na wag na ilabas sa bibig yung panghusga sa utak. Yan ang makokontrol individually. Kung pwede kang maging subject sa judgment, criticisms, and gossip, of course, pwede kang maging subject ng complete opposite. Praise, compliment, and approval. Diba? Nakakabilib talaga ang balance. Okay, hindi naman talaga madaling piliin kung saan ka magkakaroon ng pake. Sa una, may mga taong nagiging anonymous keyboard warrior sa social media. Anonymous kasi alam nila yung terms of service. Alam nilang pwede silang atakihin para sa personal nilang pagkatao. Mahilig makipag-away pero takot maapakan yung ego. Kasi may pake pa rin sila. Ang pakialam dapat tinatrato yun ng parang oras at pera. Kapag lahat yan ininvest mo sa tamang lugar, magbubungay ng benefit sa'yo maging sa mga tao sa paligid mo. Look, madalas natin kinukumpara yung sarili natin sa ibang tao para sa achievements nila. At ang nangyayari lang, nagkakaroon lang tayo ng doubt sa sarili natin. Yan, maling paraan yan ng pagkakaroon ng pake.
Consider na lahat naman tayo ang gusto lang ipakita sa social media ay yung mga magandang nangyayari sa buhay natin. Perpektong imahe, di ba? Pero tandaan mo, lahat may kanya-kanyang pinagdadaanan. Huwag mo nadagdagan yung sayo dahil sa nagawa ng iba. 18 years old na ako pero hindi pa ako marunong mag-drive. Lahat halos ng kaibigan ko na kaedad ko marunong na at eto lang ako, pinapanood lang sila mag-drive. May konting inggit pero alam kong dadating yung tamang oras para sa akin. Pag uwi ng tatay ko, tuturuan niya ako eh. May kanya-kanya tayong time zone. Hindi tayo sabay-sabay aangat. Ibang oras ko, oras mo at oras niya para kumislap. Nasaan nga ba ang pakialam ko? Nasa mga bagay na nagmamatter.